Ang kapayapaan po ng Diyos ang manatili po sa ating lahat, mga kapatid. At muli po, salamat sa Panginoong Diyos na ako ay makapagbahagi muli ng aking pong natutunan last October 19 doon po sa ating The Minister and the Ministry. Sa tulong at awa po ng Diyos ay mga napulot po ako na katwiran ng Diyos na ating pong magagamit sa aking pong pagtupad ng aking tungkulin. Gaya po noong naituro ng kapatid na Rodel na alam ko naman po na ituro ito ng kapatid Rodel, na kahit na tayo ay matanda na sa loob ng iglesia sa ating pagsasama-sama, meron pa rin po tayong nagagawa na kapalpakan o na dapat na maituwid sa ating mga paggawa. Kaya dapat open po tayo na magpatuwid, open tayo sa mga nabubuksang katwiran sa atin, lalo na pagka tatamaan yung ating ginagawang mali. Dapat pagka ganun, ang maging resulta sa atin ay yung makabalikwas tayo kaagad at maituwid natin yung ating pagkakamali na ginagawa. Pag tayong gagaya kay Judas na alam niya na maling-mali talaga yung ginagawa niya pero nagpakasama-sama na siya talaga hanggang sa maipagkanuno kanya ang ating Panginoon Kristo. Kung tayong tumulad sa Kanya, dapat ang maging diwa na makita sa atin pagdating natin sa lokal ay yung sisigla ang mga kapatid, lalo pa sa kanilang mga paggawa. Hindi yung pagdating sa lokal ay iniiwasan ka ng mga kapatid. Dapat hindi ganun mga kapatid. Dapat ang makita sa atin ng mga kapatid na didestinuhan natin, madali tayong malapitan. Kaya ang isa sa dapat nating ah, matutunan na itinuro ng kapatid na Eric, kapatid na Daniel, ay yung maging uliran tayo sa mga nagsisisampalataya. Gaya po ng bilin ni Pablo kay Timoteo, doon sa unang Timoteo 4:12, huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Kaya may binabanggit dito si Pablo na dapat maging uliran si Timoteo sa mga nagsisisampalataya. Siyempre, tutularan din naman natin yung itinuturo na ito ni Pablo kay Timoteo. Hindi naman po ito masama, mga kapatid. Kung tayo ay mag-ayos ng ating pananalita, ng ating pamumuhay, mag-ayos tayo ng ating pananampalataya, ng ating espiritu at pag-ibig, lalo na kung yung kalinisan. Mas maganda kasi kung didistino tayo, maayos yung ating pananamit. Hindi yung pupunta ka ng lokal, para kang galing sa natusok na baboy o kung ano po yung putas-putas ang gamit. Di po ganun, mga kapatid. Dapat ang maisip natin yung sinasabi ni Pablo sa ikalawang Korinto 8 at 21, sapagkat iniisip namin ang mga bagay na kapuri-puri, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi naman sa paningin ng mga tao. Dapat yung kapuri-puri o yung presentable naman na pananamit ang makita sa atin pagka tayo ay didistino. Bigyan natin ng pansin yung kapuri-puri rin sa mga tao at lalo naman sa Diyos
at sa mga kapatid. Yung kalinisan sa pangangatawan dapat considered natin ito, mga kapatid. Natatandaan ko sabi ng kapatid na Eddie, cleanliness is next to godliness. Iniba niya yun eh. Cleanliness is godliness, sabi ng kapatid na Eddie. Kaya dapat mai-considered natin to. Ah, Nag-example nga si Brad Rosel, yung pinahiram ng earphone, mga kapatid, na pagkatapos gamitin, nag-ibang kulay yung earphone. O kaya naman, pagka ikaw ay nananalang, eh, siyempre may dala kang pan. Matiyak mo muna walang sumabit kung ikaw ay naiyak bago ka humarap sa mga kapatid. Kasi baka mamaya meron dong hindi naalis. Hirap naman, hindi mo nakikita, pinagtatawanan ka na ng mga kapatid. Kaya parati tayong dapat may baon na panyo, mga kapatid. Yung kapuri-puri kasi sa mata ng tao dapat malinis tayo para naman tayo ay hindi hamakin. Dapat makita sa atin ah, yung paggalang. Hindi tayo yung mataas magsalita, mga kapatid. Mas makukuha natin ang respeto ng kapatid kapag ikaw ay magalang sa pananalita. Yan po yung sa tulong at awa ng Diyos, yung ilan po sa aking natutunan sa nakaraan po na session ng ating pong pag-aaral sa The Third System. Salamat